Bata pa lamang noon itong si Dayan. Malawak na ang kanyang pag-uunawa na gusto niyang tularan ang kanyang ina bilang isang mabuting guro. Kaya naman sinisikap niya ngayon na makapagtapos ng pag-aaral. Papasaan pa ay makakamit niya rin kasabay ng sipag at pagsisikap sa buhay. Laking probinsya itong si Dayan, pero dahil sa pagiging magaling at top-notch sa klase ay nagkaroon siya ng pagkakataon para makapasok, makapag-aral sa isang exclusive school kasama ng kaibigan nitong si Trexie. Samantalang sa kabilang dako naman, labis ang pasalamat ni Jomari Vergara dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay matagumpay ang buhay ng tao. Malaki ang kanyang pasalamat dahil sa pagiging masipag at business-minded ng kanyang ina ay kaya naman naranasan niya ngayon ang kaginhawaan sa buhay. Isang kilalang negosyante ang magulang ni Jomari at hindi makatatakang siya ang magiging tagapagmana sa lahat ng mga ito. Pero mahalata mo sa kanyang itsura na parang may kulang at napansin ito ng mga magulang. Jomari, may problema ka ba? Ano bang nagpapasama sa iyo ng loob, anak? Ma'am, naalala ko lang si Manong Kaloy. Alam niyo naman siya yung kasakasama ko mula nung bata pa lang ako hanggang sa nakapagtapos na ako ng pag-aaral ko. Bago muli ang lahat, ma'am, gusto ko siyang dalawin sa kanilang probinsya. Para ko na siyang lolo. Siyempre naman, Jomari. Pwede mong dalawin si Manong Kaloy sa kanilang probensya. Excited na itong si Jomari na makita ang matanda na naging family driver nila sa loob ng halos 20 taon. Dahil sa may edad na nga ito ay nakapag-desisyon ng matanda na mag-resign na at muling bumalik sa probinsya. Dahil sa mahabang serbisyo ni Manong Kaloy sa pamilya, binigyan nila ito ng gantimpala bilang pasalamat sa kanyang serbisyo. Bago tuluyang nagtungo itong si Jomari sa probinsya ni Mang Kaloy, tinawagan niya muna ito para naman makapaghanda ang matanda. Hello, Mang Kaloy. Gusto ko sanang bumisita sa inyong lugar kung ayos lang po sa inyo. Nako, iyo. Jomari. Pwede naman. Para naman makalanghap kayo ng sariwang hangin dito sa probinsya namin. Kung ganun, Mang Kaloy, bukas nakaschedule na ang flight ko patungo sa inyong probinsya. Sige, senyorito. Nagalak ako makita kayo rito. Siya nga pala, yung mami mo hindi ba sasama? Hindi, Mang Kaloy. Alam mo namang lagi siyang abala sa trabaho. Mabuti na lang at pinayagan niya ako. Jomari, wala akong masabi sa mami mo. Kahit kayong dalawa lamang sa buhay, kahit iniwan kayo ng wala mong kwentang ama, sinisikap ng mami mo na may taguyod ka hanggang sa nakapagtayo kayo ng sariling negosyo. Oo nga, Mang Kaloy eh. Pero kailangan nating i-let go mga taong ni minsan ay hindi nakatulong sa ating buhay. Tama, Jomari. So paano? Kita na tayo dito sa probinsya namin. Manila to Puerto Princesa ang flight ni Jomari. Ito ang unang pagkakataon na mag-isa itong umalis na walang kasama. Dati kasi ay palagi niyang kasama itong si Mang Kaloy kahit saan siya magpunta. Kahit nga ang crush ng binata ay alam ni Mang Kaloy, pero hanggang pagtingin lang ang nagawa ng binata dahil natatakot ito mabasted at masaktan. Kinabukasan, maagang nagpahatid itong si Jomari sa airport. Sobrang excited ng binata na makita ang tinuring niyang lolo. 1 oras at kalahati bago dumating si Jomari sa Puerto Princesa International Airport. Nakapaganda ng lugar at may na isa sa sikat na tourist attraction sa bansa. Hello, Jomari. Nasa airport ka na ba? Maghintay ako siya rito sa labas. O Lolo Kaloy, kakalapag lang ng aeroplano. Lumabas na itong si Jomari at hinahanap sa exit itong si Mang Kaloy. Iho, Jomari, dito ako. Hi, Lo. Salamat naman at nakita ko rin kayo. Ilang buwan din tayong hindi nagkita simula noong umuwi ka rito. Oo nga, Jomari. Tara na. Sabayan natin pagpatuloy ang pag-usap natin. Lo, ito na ba yung sasakyan mo? Oo, Jomari. Matapos akong binigyan ng mami mo ng pera bilang pasalamat. Kaya ito, binili ko ng tricycle pampasada. Yung iba naman, pinagawa ko ng bahay na simple lang at mga alagang hayop. Naku, Lo, mukhang excited akong magmaneho ng sasakyan mo ah. Ha? Talaga bang hawakan mo ang nobela ng tricycle na ito? Lo, syempre naman. Narito ako sa probinsya ngayon, kaya dapat gawin ko rin yung mga ginagawa mo. Gusto kong matutunan yun, yung mga bagay na yun, bago ako bumalik sa Manila. O siya, sige na, sumakay ka na. At bukas ay ililibot kita sa magandang lugar dito. Lo, maganda bang babae dito? Naku, iyan ang abang sinasabi ko sa'yo eh.
Oo naman, maganda ang babae dito. At sigurado akong dito mo matagpuan ang dawan mo. Lo naman, nagtatanong lang ako sa iyo tapos dawan agad. Jo Marie, marami ako kilalang mga dalaga dito. May pulis, may guro, abogado. Ano? Sino ang gusto mo? Nako Lo, saka na. Kapag makita ko na sila pero ang mahalaga ngayon ay nakita na kita. Siya nga pala, ayos lang ba talaga si mami mo na iniwan mo siya doon? Lo, ayos lang si mami. Ang mahalaga daw ngayon ay nag-enjoy ako. Dahil kapag oras na ako naman ang mamahala sa negosyo ay baka daw wala akong time sa sarili ko. Jo Marie, kahit gaano ka pa kaabala yung tao ay bigyan niya pa rin ng oras sa sarili niya na mag-relax. Oh, siya nga pala. Nandito na tayo. Welcome to my simple house. 2 kwarto, may sala, at may pahingahan pa. At sa likod bahay ay may mga alagang hayop tayo dyan. Nako Lolo, akala ko naman nasa pinakaliblib na lugar tayo dito. Pero marami pa lang tayong kapitbahay dito eh. Oo naman Iho. Tuwing umaga alam mo ba na maraming sumasakay sa tricycle ko na nagpahatid sa trabaho. Kaya para sa akin, ayos lang ang simpleng buhay dito. Wow Lo, nice. Gusto ko ring ma-experience habang nandito pa ako. Bumaba na itong si Jo Marie sa tricycle at kinuha ang dalang maleta papasok sa bahay ni Mang Kaloy. Ipinarada naman ni Mang Kaloy ng maayos ang kanyang sasakyan. Maya-maya pa may isang ali na lumapit sa kanya. Mang Kaloy, sino yung gwapong binata na dala mo? Ayan ba? Siya nga pala ang anak ng amo ko sa Maynila. Nagbakasyon dito sa atin. Gusto niyang makita ang gandang lugar natin eh. Ganun ba Mang Kaloy? May girlfriend na ba yan? Nako Marites, may edad ka na. Mang Kaloy naman, may asim pa naman ako ah. Ang mabuti pa nga, umuwi ka na lang at alagaan mo yung mga anak mo. Umalis na lamang ang ginang matapos pinagsabihan ni Mang Kaloy. Nako Lolo, ang ganda naman ng arrangement ng bahay niyo, malinis. Oo Jo Marie, gusto ko kasing kahit maliit na bahay ay maliwalas tingnan. Sige, doon ka muna sa kwarto mo. Inayos ko na yun. Siya nga pala, tawagan mo mami mo na nakarating ka na dito at maganda ako ng tinulang manok. Nako Lolo, mukhang masarap yan ah. O sige na, tawagan lang kita kapag naluto na Iho ha. Sige Lolo. Pumasok sa loob itong si Jo Marie. Matatanaw mo mula sa bintana ang nabiberdihang mga dahon ng halaman. Hello, ma'am. Nandito na ako sa lugar ni Mang Kaloy. Mabuti naman Iho at naging ligtas ang biyahe mo. Kumusta ka ma'am? Ayos lang ako anak. Gusto ko maging masaya ka dyan. Naku ma'am, maraming salamat. Oh, sige na Iho. Magpahinga ka muna at may gagawin din ako. Kapag kailangan mo ng pera, naipasok ko na sa account mo. Maraming salamat ma'am, pero mukhang habang nandito pa ako ay kailangan ko ring gumawa ng diskarte para magkapera. Iho, ano mang gagawin mo dyan? Mag-iingat ka palagi ha? Maraming salamat ma'am, ikaw din dyan ha. Matapos lang kumain ng lutong probinsya ay nagpahinga na rin itong si Jo Marie dahil kinabukasan ay ililibot ito ni Mang Kaloy sa kanilang lugar. Wow, ang sarap ng tulog ko. 7:00 na pala. Umaga pa pala. Parang madilim pa yata sa labas ah. Kung sa bagay, nasa probinsya pala ako ngayon. Bumangon na itong si Jo Marie at nagtungo sa CR. Pagkatapos nagtungo na rin ito sa may kusina kung saan naroon si Mang Kaloy. Good morning Lo. Oo Iho, mabuti naman at nagising ka na. Kumusta ang tulog mo? Naku Lo, ang sarap ng tulog ko ngayon. Di katulad sa Maynila na magigising ka lang dahil sa sobrang ingay ng mga sasakyan. Pero dito, tahimik lang. Oh siya, tara na. Kumain na tayo ng almusal. Alam mo ba na bumaya ako kanina? At maraming pasahero. Ang paluwas ng lungsod kaya medyo kumita din ako. Ganun ba Lolo? Lo, ito nga pala 20k dagdag gasto sa bahay. Nako Iho, wag na. Kaya ko namang supplyan ng pang-araw-araw na dito eh. Kaya tago mo na yung pera mo at magamit niyan sa iba pang bagay. Siya nga pala Lo, pwede mo ba akong turuan kung paano bumiyahe dito ng tricycle? Gusto ko kasing maranasan eh at makilala mga tao dito sa lugar nyo. Oo naman Jo Marie, mas maigi yung marami kang alam na diskarte sa buhay. Matapos maglibot ng dalawa sa buong lugar ay isinama ni Mang Kaloy itong si Jo Marie sa kanyang pamamasada. Hindi biro ang ganitong trabaho pero masaya dahil marami kang nakikilala.
Dito na kaya mamalagi itong si Jo Marie? Dito rin kaya niya makikilala ang kanyang tunay na pag-ibig? Kaya mga kaibigan, tara, atin tunghayan ang susunod na kwento sa buhay ni Jo Marie sa ating part 2. Keep safe always mga kaibigan. Maraming salamat. Abangan ang ating part 2.